Welcome back mga boss. Another video, another project. So, sa video natin guys, gagawa ako ngayon ng kulungan ng pusa. So, ito yung materials na gagamitin natin. Steel matting, angle bar, tapos plastic matting. So, ito yung nabili ko sa Shopee, 240 itong dalawa. Tapos itong angle bar tsaka steel matting 610. So gagawin natin assembly, ibabase natin yung sukat ng steel mat dun sa sukat ng kulungan. So umpisa natin sa pagkuha ng sukat nitong ating steel matting. Ay plastic matting. Unahin na natin yung lapad nitong ating plastic matting. So kailangan natin pagdikitin para makuha natin yung eksaktong sukat niya. So nasa 60.5. Tapos sunod natin yung haba, kung gaano kahaba. So 89, nasa gawin natin 90. Kasi dun sa gilid-gilid na ito, sasalpak natin steel matting. So mamaya makikita nyo, susukatin natin yung angle bar. Dito kasi sasalpak yung steel mat, plastic matting. So 60. So sobrang lang natin siya ng hanggang 60.5. Huwag natin isasakto kasi hindi na natin ipapasok yung steel matting sa gilid pag sinakto ang sukat. So ito yung ikakat natin. Bali gagawa tayo ng 4 na ganito. So ayan guys, matapos kong makat sa desired na sukat ng ating pulungan, kinat ko na siya ng bawat dulo ng angle bar para dito ko siya pagdudugtongin. So naglatag lang ako dito ng tubular para pagka winelding ko na siya, madali ko lang siyang mailalapat. So welding na natin. Pero kung may ganito kayong gamit guys, mas mainam para makuha yung tamang angulo. Ayan natin. So ayan, sarado, 0-0. So, mag-welding na tayo. So ayan mga kois, nakuha na natin yung tamang angulo. 0-0 na yan bawat corner. So i-permanent tacking na natin to para ito yung gagawin nating hulmahan para sa susunod na box na. Tapos na natin yung frame at sunod naman natin yung steel matting para mabuo na natin yung cut cage. So ito na yung dito sa side na to. So, nakat ko na siya. So welding na lang.
So ito na yung ating cut cage, kompleto na yung kanyang mga sidings. So nailagay ko na rin yung plastic matting. So baklasin ulit. Pinturahan ko muna siya bago ko i-pull wheel para mas tumagal. So ito na yung ating cut cage mga guys, almost tapos na siya. Pero naisipan kong maglagay ng bakal muna dito sa ilalim niya. So magiging ganyan ang itsura niyan. Para siya yung hahawak. Siya yung bubuhat dun sa bigat ng pusa dito para hindi madaling masira tong ating plastic matting. Tsaka maglalagay na rin siguro ako ng paa. Para meron siyang sa ilalim space. Meron tayong scrap dito ng mga angle bar. So ito na lang yung ilalagay nating paa. Ito na yung ilalagay kong paa niya sa angle bar. So i-attach na lang natin dito, welding natin. So skulado naman yan, so kailangan i-welding na lang, so, para ma-final na natin at magamit na natin. So okay na yung pagka-forma natin dito. Full weld na natin para matapos na.
done na siya. Nakabit na natin yung paa. So, papainals na lang natin ng pintura para at least tumagal din. Hindi basta-basta kalawangin. So, i-final na natin yung kulay niya. So, syempre itong kulay black. QDE black. 1/4 na nabili ko lang ng sa 90. So, mamaya sabihin ko sa inyo yung kung magkano lahat ng nagastos. Pero pintura muna natin. Okay na siya mga koys. Hintayin na lang nating matuyo yung ating pintura bago natin ilagay dyan yung pusa. So okay na yan. Siguro patuyuin natin ng at least 3 oras siguro. So ito na guys yung ating finished product na para dito sa ating alagang pusa. So mas makakagalaw na siya ng maayos kasi mas maluwag yung kulungan niya kumpara dun sa dati niyang kulungan. So ito yung dati niyang kulungan. So nilipat ko na rin si Bogart. So ito nga pala si Bogart. So ito na nga guys, sasabihin ko na yung ating gastos. Simulan natin sa steel matting. Nasa 300 lang ako dito. Dito naman sa angle bar 310. So bali 610 steel matting sa angle bar. Tapos ito naman plastic matting niya na nabili ko sa Shopee. 240 na yung dalawa. Tapos doon sa pintura natin na kulay black, 90 lang. So ito kasi yung ibang ginamit ko dito mga scrap na. Tulad dito sa paa, dito sa frame ng pintuan niya. So kung ito total natin parang hindi pa siya abot ng 1,000. So ganun kamurang ang magagastos kung ikaw mismo ang gagawa. So, kung bibilhin mo ito, nagkakalaga siguro ito ng 2,000 hanggang 2,500. Pero kung gagawin mo, nasa 1,000 lang, makakagawa ka na ng ganyan. Klaseng kulungan para sa alagang pusa. Pwede rin sa aso. Depende yung sa laki ng aso. So dito nga pala sa taas ko nilagay yung pintuan niya para mas madali siyang linisan kung sakaling magdumi siya dito sa plastic matting. Kasi may mga pusa talaga na ayaw dumumi doon sa buhangin. So, eto, ganyan lang siya guys. Tapos nilagyan ng padlock. Kasi nga, malakas tong pusa na to, may tendency na kaya niyang itulak pataas. So, marami nang pinatay ng manok to eh. So, kailangan talaga heavy duty na kulungan ang gamitin sa mga ganitong pusa. Kasi may lahi tong may lahing pusa. Kaya iba yung niya, karakteristik nito kaysa dun sa mga pusakal katulad ni Bogart. So yung muntik ko na palang makalimutang maisama yung cylindrical hinges na 20 ang isa. So dalawa yan guys. So nasa 40. So ayun nga, plus 40 pala. So kung ito total natin lahat, abot siya ng 980. So ayun, hindi pa rin siya umabot ng 1,000. So napaka-budget, low budget talaga. So ayun guys, kung gustuhan nyo tong ating video,
please subscribe na kayo dito sa channel ko. At siyempre lalagay ko rin to sa Facebook natin. Kaya pwede rin kayong mag-follow para sa mga ganito pang klase ng video. So, hanggang dito na lang yung video natin guys. Thanks for watching and see you next video. Bago ko pala makalimutan guys, ang YouTube channel ko is Orange Box DIY. Matagal na yon, since 2022 pa na channel ko. So, pwede rin kayo mag-subscribe and pwede rin nyo kayo follow sa Facebook, Kuya Bogart. So, yun lang po guys. Thanks for watching.